I'm happy. Masaya ako. I'm happy na nandun pa rin kami. Masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Dabawenyo sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Lately, ang Davao City po ay tinaguriang top 10, one of the top 10 richest city. Isa sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Ito ay base sa statistic at saka sa assessment ng Commission on Audit. At tayo po ay nakabilang na ng Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Mandawi, Cebu, and Mandaluyong. Kasali po tayo dyan based sa Philippine Statistic Authority. Malaki ang Davao City sa budget at mayaman. Number one, because of the peace and order. Alam mo, yung parang bahay yan eh. Pag ang bahay mo madumi, walang magbibisita sa'yo. Pag ang bahay mo walang tubig, walang magbibisita sa'yo. Pag ang bahay mo magulo at hindi secured, walang matutulog yan. Pag ang compound mo ay hindi maganda para sa negosyo, wala po magninegosyo dyan. Pag yung nagpapatakbo ng compound mo o bahay mo ay hindi stable, papalit-palit, iba-ibang policy, walang magninegosyo dyan. Kasi hindi mo naman kagad makukuha yung pera mo, magninegosyo ka dyan, tapos lilipat ka. Hindi naman kagad ganun kadali. Kasi nagtayo ka na ng factory, nagtayo ka na ng pantalan, paano mo ilipat yan? Hindi masasayang na yung pera mo. Yung pera naman, pinaghihirapan yan. So, ano po yung foundation ng Davao City? Under the leadership of Duterte, galing sa ama, yung former President Rudy, itong mga Duterte, result-oriented ito eh. Ibig sabihin, may resulta. From President Rudy to Congressman Pulong, kay Mayor Sara Duterte, naging Vice President, at ngayon si Mayor Baste Duterte. Isang mayor, particularly Mayor Baste Duterte sa ngayon, very stable ang kanyang pagpapatakbo. Tahimik lang. Tahimik. Pero malinis ang Davao. Tahimik, pero ang daming suporta sa mga pulis, mga sasakyan, kumplito. So walang reklamo yung mga pulis. Isa sa magandang modeling niya, kausap niya parati yung mga public official, kami mga councilor, ginisa-isa niya, kausap niya. Then maganda yung kanyang administrative management. Nandyan si Atty. Layog, yung city administrator niya, yung mga kasama niya, nakapaikot sa kanya, nandyan. Then, sa city council, we are very supportive in one direction. Because of this, dumadating yung mga negosyante sa lungsod ng Davao. Walang ghost project, walang issue sa corruption, mabilis, malinis. So, because of that, maraming investors. Pag maraming investors na pumunta, ano yung requirements nila? May tubig kami dito, wala kaming palta sa tubig. In fact, yung tubig mo, hindi ka na kailangan bumili. Pwede mo nang inumin direct sa faucet. Kasi nainom yung tubig namin dito. Walang brownout. Kung magninegosyo ka, sige brownout. Walang businessman pupunta doon. Magtatayo ka ng 7-Eleven o anong negosyo yan. Pag brownout 3 oras, matutunaw yung ice cream mo. Matutunaw lahat yung mga... Walang bagsak yun. So, dahil lang may kuryente dito at malinis ang Davao at magandang pagpapatakbo, hindi lang negosyante ang pupunta dito. Pati ang mga airlines. Meron na kaming direct flight, iba-ibang international flight. Ngayon, pinapaganda yung airport. Meron na kaming airlines, puntang Qatar, Thailand, direct flight, Singapore. Umaabot kami ng 70 to 80 flights a day. 24 hours yan, kahit gabi. Lumilipad at dumadating sa lungsod ng Davao. Kaya, napakaganda ng Davao. The Ayalas are coming here, magtatayo. Then, dito sa Davao, wala kami yung tinatawag na spaghetti. Yung wiring sa streets. Nakabaon yung kuryente namin sa ilalim ng lupa. Yung iba, inaayos pa, but more. Karamihan ng mga streets namin ay nasa. Then, security, peace and order. So, because of this, dumadami ang negosyante. Sa daming negosyante, maraming nagbabayad ng taxes. Pag nagbabayad ng taxes, lumalaki yung kinikita ng government. But kahit malaki yung kita ng government, marami ka ding siniservisyuhan. Siyempre, maraming bagong malls, maraming basura, correct? So, kailangan mo ng additional truck. Maraming lilipat dito sa Davao, dito titira, maglalagay na subdivision. So, kailangan mo ng ilaw, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng basurero, kailangan mo ng additional police. So, it does not mean na mayaman yung syudad, hindi mo rin ibabalik sa tao. Kasi dumadami din yung tao eh. Parang bahay din yan eh. Kung marami kang nakatira sa bahay mo, sa compound mo,
malaki din ang gastos mo. So, yun po ang sekreto ng Luzon ng Davao. Political leadership, social order. Kung pupunta ka ng Davao, parang safety ka. Wala kang... Pumunta ka sa ibang lugar, parang natakot ka. Dito, kahit iwan mo yung cellphone mo, walang magnanakaw dyan. Wala naka-blatter ng snatching. Then, pag pumasok ka ng Davao, nandyan yung task force Davao in different areas. Bago ka pumasok dito, huli na yung mga dala-dala mo ng mga contraband. Kutsilyo, baril, nawalan lisensya, drugs. So, secured ang mga tao. Kaya, ang daming estudyante na dito nag-aaral. Nandito na yung Lyceum University, nandito yung Lasal, nandito na yung Mapua. Marami ng mga school po dahil safety yung mga anak nila. Ano yung man yung pera, pagpaaral mo sa ibang lugar, tapos bibintahan lang nila ng droga, sayang na yung pinaghirapan natin. Halos mamatay tayo sa trabaho para sa anak natin, tapos yun ang mangyayari. Ilalagay ko na lang sa isang area na safety, which is Davao City. Kaya yung population namin, dumadami din. Umabot na kami ng 2 million. Tumataas din yung budget at saka tumataas din yung gastusin. On the other hand, yung political leadership dapat stable at nakatingin. And I can see this under the leadership of the Duterte philosophy of governance. Ano ibig sabihin? Sekreto lang, tahimik. Walang sabi pa, way dapi-dapi, limpyo, kumplito. Pagtanaw mo, kung galing ka sa labas, malinis pa rin itong Davao dito na lang. This is Councilor Danny Dayanghirang. Congratulations of Davao City. Walang utang ang Davao, ha? Hindi gaya ng ibang LGU, utang. Ito, walang utang. And isa sa pinakamayaman na syudad sa buong bansa. And I'm glad that tayo din po yung chairman ng Committee on Finance. Katiwala po ni Mayor Basket. Nakikita natin kung paano din ginagasto yung pera ng tao. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayanghirang. God bless Philippines. See you next time. Mahalin po natin ang ating bansa. Sumunod po tayo sa batas. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.